Kumusta po kayo, mga minamahal naming kakwento, at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, huwag daw husgahan ang isang aklat sa kanyang pabalat. Pero paano kung sa isang mundong umiikot sa kinang ng salapi at kapangyarihan, ang pabalat na ang siyang nagiging batayan ng lahat? Hanggang saan kayang sukatin ng panlabas na anyo ang tunay na halaga ng isang puso? Samahan ninyo kaming tuklasin ang sagot sa pinakabago nating kwento na pinamagatang Ang Halaga ng Luwalhati. Sa pagbukas ng malaking pinto na gawa sa salamin ng Gintuan Legacy Bank, tila ba isang malamig na hangin mula sa ibang mundo ang yumakap kay Bantayog Luwalhati. Ang lamig na yon ay hindi lang mula sa aircon ng bangko, ito ay ang lamig ng paghuhusga ng mga matang mapanuri na agad tumusok sa kanyang pagkatao. Ang suot niyang luma at kupas ng polo shirt, ang pantalon niyang may bahid ng dumi sa laylayan, at ang gasgas niyang tsinelas. Bawat isa ay tila isang kasalanan sa loob ng marang niyang lugar na yon. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, sumasalamin sa mga ilaw na parang bituin sa kisame. Napakalinis nito na nahiya si Bantayog sa alikabok na dala ng kanyang mga paa. Pero hindi ang sarili niya ang inaalala niya. Mas hinigpitan niya ang pagkakagendong sa kanyang 5 taong gulang na anak, si Kanlong, na mahimbing na natutulog sa kanyang likuran. Ang ulo ng bata ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang maliit na hininga nito ay mainit at payapa. "Patawarin mo si Papa, anak," bulong ni Bantayog sa kanyang isipan. "Hindi ko sana gustong madala ka sa lugar na tulad nito." Isang security guard na matikas ang tindig ang humakbang palapit sa kanya. Hindi ito nagsalita, pero ang kamay nitong bahagyang dumantay sa hawakan ng batuta ay sapat ng mensahe. "May kailangan po ba sila?" tanong ng gwardiya. Ang boses ay formal, ngunit walang bahid ng paggalang. Hindi pinansin ni Bantayog ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mahabang pila sa teller. Kailangan niyang tapusin ang nararapat niyang gawin para sa kinabukasan ni Kanlong, para sa lahat ng sakit na tiniis niya. Nagsimulang umugong ang mga bulungan sa paligid. "Sino yan? Tignan mo ang itsura. Parang naligaw lang." Nakakaya naman. Sa gintuan pa talaga pumasok. Hindi ba niya alam na bangko ito ng mga mayayaman? Baka mamamalimos lang yan. "Guard, paalisin niyo na." Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit sanay na si Bantayog. Sa loob ng maraming taon, ang mga ganitong salita ang naging almusal niya. Ang ganitong mga tingin ang naging tanghalian niya. At ang pakiramdam ng pagiging invisible, ng pagiging basura sa mata ng iba, ang naging hapunan niya. Pumikit siya sandali at huminga ng malalim. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang bigat ni Kanlong sa kanyang likod. Isang paalala kung para kanino siya lumalaban. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang pamilyar na figura ang nahagip ng kanyang paningin sa di kalayuan. Isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida, ang alahas sa kanyang leeg at mga kamay ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Maganda siya, walang duda. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi habang nakatingin ito sa direksyon niya. Kilala ni Bantayog ang nangiting iyon. Isang nangiti ng pang-aalipusta. Isang nangiti na minsan na ring dumurog sa kanyang puso. Kinapos ng hininga si Bantayog. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Si Ningning, ang kanyang dating asawa. Kasama nito ang isang lalaking nakasuit na walang iba kundi si Silvestre Magtanggol. Ang dahilan kung bakit siya iniwan. Nakita niya kung paano bumulong si Ningning sa lalaki, sabay turo sa kanya. At pagkatapos ay kapwa sila tumawa ng mahina. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga gabing wala siyang makain.
Ang mga araw na nilalakad niya ang kahabaan ng EDSA para lang makapasok sa trabaho. Ang pakiusap niya, ang pagluhod niya na huwag siyang iwan. At ngayon, narito sila sa iisang lugar. Siya na mukhang basahan at si Ningning na mukhang reyna. Tila naramdaman ni Ningning ang titig niya. Dahan-dahan itong humiwalay sa kasama at nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Ang tunog ng takong ng mamahalin nitong sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paghuhusga ng bangko. Bawat hakbang nito ay tila isang pagyurak sa natitira niyang dignidad. Huminto ito sa mismong harapan niya. Ang matamis ngunit nakakalasong pabango nito ay sumampal sa kanyang pang-amoy. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa at ang nangiti sa mga labi nito ay lalong lumawak, puno ng tagumpay at pagkasuklam. Bantayog? Ang boses nito ay kasing lamig ng marmol na sahig. Anong ginagawa ng isang pulubing katulad mo dito? Ang tanong ni Ningning ay hindi isang tunay na tanong. Ito ay isang deklarasyon. Isang espadang itinarak sa dibdib ni Bantayog upang ipaalala kung nasaan ang kanyang lugar sa mundo at kung gaano nakalayo ang narating nito. Ang salitang pulubi ay tumagos sa kanyang pandinig, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang isipan. Hindi siya kumibo. Anong isasagot niya? Na nagkakamali ito? Na hindi na siya ang Bantayog na iniwan nito? Hindi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang katahimikan niya ay tila nagbigay ng mas malakas na loob kay Ningning. Ngumisi ito, isang nangisi na nagpapakita ng lahat ng pang-iinsultong hindi kayang sabihin ng mga salita. Lumapit ang bago nitong asawa, si Silvestre, at ang manager ng bangko na si Mr. Roses, na tila ba may isang dula-dulaang nagaganap para sa kanilang aliw. Hindi ka pa rin nagbabago, Bantayog. Patuloy ni Ningning, ang boses ay sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ganyan ka pa rin. Walang pangarap, walang narating. Isang malaking gulo sa buhay. Bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na hindi niya kayang ilagan. Tumingin si Bantayog sa sahig. Sa gasgas niyang tsinelas, niyakap niya ng mas mahigpit ang natutulog na si Kanlong, na para bang ang katawan ng anak niya, ang tanging kalasag na pumoprotekta sa durog na niyang puso. Nakikita mo ba ito, Mr. Roses? Sabi ni Ningning. Itinataas ang kanyang kamay na puno ng diamanting singsing. Ito ang buhay na pinili ko. Ang buhay na hindi mo kayang ibigay. Itinuro niya si Bantayog. Siya, isa siyang ganang. Isang malaking pagkakamali na buti na lang at naitama ko agad. Biglang nag-init ang mga mata ni Bantayog. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang puting pader ng ospital, ang amoy ng antiseptic, ang pag-iyak ni Ningning habang sinasabi ng doktor na kailangan ng agarang operasyon ng kanyang ina. Kung hindi, ay hindi na ito magtatagal. Wala tayong pera, Bantayog. Anong gagawin natin? Hagulgol nito sa kanyang balikat. Hindi siya nagsalita. Kinabukasan, isinangla niya ang nag-iisang maliit na lupa na pamana ng kanyang mga magulang. Ibinenta niya ang lahat ng gamit na may kaunting halaga. Ibinigay niya ang lahat hanggang sa huling sentimo para sa ina ni Ningning. Nailigtas ang nanay nito. Pagkalipas ng 1 linggo, iniwan siya ni Ningning. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Yog, sabi nito, hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Pagod na akong maging mahirap. Kailangan ko ng seguridad. Isang bagay na hindi mo maibibigay. Ang alaala ay kasing sakit ng sugat na hindi kailanman naghilom. Ang lalaking tinawag niyang Ganang ang siyang sumalo sa pinakamabigat na problema nito. Ngunit sa mata ng mundo, sa mata ni Ningning, siya pa rin ang talunan.
Bumalik siya sa kasalukuyan nang marinig niya ang boses ni Mr. Rosses. "Security? Paki-assist ang Ginoo palabas." Utos ng manager. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "He is disturbing our valued clients." 2 gwardiya ang lumapit kay Bantayog. Hindi sila marahas, ngunit ang presensya nila ay isang malinaw na banta. "Sir, sumama na lang po kayo ng maayos," sabi ng isa. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Bantayog. Ang pagtitimpi, ang pagtitiis, ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay tila nagtipon-tipon at naging isang kalmadong lakas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata niya, na kanina'y nakayuko, ay tumingin ng diretso kay Ningning. Walang galit sa mga matang yon. Walang paghihiganti. Ang naroon lang ay isang malalim, nakakapanghinang awa. Ang tingin na yon ang nagpatigil kay Ningning. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap sa mga mata ng dating asawa. Isang bagay na hindi niya nakita kailanman. Hindi ito ang tingin ng isang talunan. Bago pa man siya mahawakan ng mga gwardiya, mahinahon na humakbang si Bantayog. Nilagpasan niya ang nagtatakang si Ningning. Nilagpasan niya ang nagmamalaking si Silvestre. At nilagpasan niya ang naiinis na si Mr. Rosses. Naglakad siya ng diretso. Bawat hakbang ay may bigat at layunin. Huminto siya sa harap ng isang bakanteng teller. Ang batang babaeng teller ay tiningnan siya nang may pag-aalangan. Sir, sarado na po ang counter ko." Hindi siya pinansin ni Bantayog. Inayos niya ang pagkakagendong kay Kanlong, tinitiyak na komportable pa rin ito. Pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang lumang wallet sa counter at tumingin sa babae. Ang boses niya, nang sa wakas ay lumabas, ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado. Ito ay malinaw. At ito ay nagtataglay ng isang bigat na nagpatahimik sa lahat ng mga bulungan sa paligid. "Narito ako para i-finalize ang isang transaction." Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay panandali ang dumaan sa nanlalaking mga mata ni Ningning. Isang 5 billion peso transfer. Natahimik ang buong bangko. Sa isang segundo, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng air conditioning system. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang pumunit sa katahimikan. Galing yon kay Silvestre, ang asawa ni Ningning, at ang tawang iyon ay parang isang senyales na nagpahintulot sa lahat na tumawa. Sumabog sa malakas na halakhakan ang Gintuan Legacy Bank. Tawa ng mga kliyente, tawa ng mga empleyado, maging ang mga guwardiya ay napangiti ng may pang-uyam. 5 bilyon? Ulit ni Silvestre habang pinupunasan ng isang peking luha sa gilid ng kanyang mata. "Mahal, ang dating asawa mo pala ay isang komedyante." Pakiramdam ni Ningning ay namula ang kanyang buong mukha. Hindi dahil sa hiya para kay Bantayog, kundi dahil sa kahihiyan para sa sarili niya. Paano niya nagawang makasama ang isang lalaking ganito kabaliw? Ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay ay isa na ngayong palaboy na nawala na sa katinoan. "Baliw na talaga siya," bulong niya kay Silvestre. Sapat lang para marinig nito. "Let's go, nakakahiya. Baka isipin pa ng mga tao na kilala pa rin natin siya." Pero bago pa sila makaalis, nakita ni Ningning ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Si Bantayog. Sa gitna ng lahat ng tawanan at pangungutya, hindi man lang siya natinag. Nakatayo lang siya roon. Ang mga balikat ay tuwid. Ang mukha ay kalmado. Parang isa siyang bato sa gitna ng rumaragasang ilog. Hindi natitinag ng malakas na agos. May mali. Ang Bantayog na kilala niya ay laging nakayuko, laging humihingi ng paumanhin kahit hindi niya kasalanan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay iba. "Miss," ulit ni Bantayog sa teller,
Ang boses ay hindi nagbago. Kailangan kong makausap ang may pinakamataas na katungkulan dito. Ngayon na. Ang teller, na kanina'y nagpipigil ng tawa, ay biglang sumimangot. Sir, kung wala po kayong matinong transaksyon, aalisin na po talaga namin kayo. Nakakaabala na po kayo. Bantayog, tama na yan. Sigaw ni Ningning, hindi na napigilan ang sarili. Ang kahihiyan ay nagiging inis na. Umalis ka na lang, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Pero hindi siya pinansin ni Bantayog. Sa halip, kinuha nito ang luma nitong wallet at may kinuha mula sa loob. Hindi ito pera, hindi ito ordinaryong ID. Isang manipis, itim na card na gawa sa metal. Inilapag niya ito sa counter. Ang tunog ng metal na tumama sa salamin ay maliit lang. Ngunit sa katahimikan na muling namayani, ito ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Check the information on that card, mahinahong sabi ni Bantayog. Lumapit si Mr. Roses. Ang mukha ay pula na sa galit. Ano na namang kalokohan ito? Tama na ang palabas. Kinuha niya ang metal na card at akmang itatapon, ngunit napahinto siya. May kakaiba sa card. Ang bigat, ang disenyo. Simpleng-simple ito. Isang pangalan lang at isang serye ng mga numero na naka-engrave. Bantayog Luwalhati. Ang teller, na na-curious, ay kinuha ang card mula sa kamay ng manager. Titeka lang po, sir. I-check ko lang po sa sistema. Nagkibit balikat si Mr. Roses na para bang sinasabing, sige, para matapos na to. Pinanood ni Ningning ang bawat galaw ng teller, bawat pag-type sa keyboard, bawat pag-click ng mouse. Ang nangiti sa mukha ng teller ay unti-unting nawala habang tinititigan nito ang computer screen. Napalitan ito ng pagtataka, pagkatapos ay pagkalito, at sa huli, pagkagulat. Ang mga daliri ng teller ay nanigas sa keyboard. Ang bibig nito ay bahagyang bumuka. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nababasa. Tumingin ito mula sa screen, papunta kay Bantayog at pabalik ulit sa screen. Ano? Imposible. Nautal na sabi ng teller. Anong problema? Iritableng tanong ni Mr. Roses na nagsisimula ng mainip. Hindi sumagot ang teller. Nanginginig ang mga kamay nitong itinuro ang screen. Ang tawa sa paligid ay namatay. Ang mga bulungan ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon ngayon sa maliit na cubicle na yon, kung saan ang isang babaeng teller ay nakatitig sa kanyang computer na para bang nakakita ito ng multo. Naramdaman ni Ningning ang isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likod. Ang maliit na butil ng pagdududa na naramdaman niya kanina ay biglang lumaki. Mabilis na sinunggaban ni Mr. Roses ang likod ng upuan ng teller at itinulak ito palayo. Galit ang mukha niya. Handang-handa siyang bulyawan ng teller dahil sa pag-uugaling iyon. Anong imposibleng pinagsasabi mo, ha? Nagsasayang lang tayo ng oras sa isang... Naputo lang galit na sermon ni Mr. Roses. Ang kanyang mga mata, na kanina'y punong-puno ng init ng galit, ay unti-unting lumamig. At pagkatapos ay namilog sa lubos na pagkabigla. Ano to? Bulong niya. Ang boses ay bahagya lang maririnig. Ang monitor ay nagpapakita ng profile ng kliyente. Sa itaas, ang pangalan, Bantayog Luwalhati. Sa ilalim, ang uri ng account, Private Equity, Hedge Fund Management. At ang pinakamahalaga, ang balanse. Ang mga digit ay mahaba, masyadong marami, at ang kabuuan nito ay lampas sa pinakamalaking halaga na nakita na ni Mr. Roses sa kanyang buong karera. Nagsimulang magbasa ang mga mata ni Mr. Roses. Hindi lang pala isang ordinaryong kliyente si Bantayog. Siya ang kinatawan ng isang VVIP client na ang portfolio ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong peso. At ang ipinasok niyang metal card
ay isang priority access key na ginagamit lang ng mga may-ari ng mga venture capital firm. Biglang naalala ni Mr. Roses, isang email, isang babala mula sa main office 2 araw na ang nakalipas tungkol sa isang major disruptor na darating upang tingnan ang operasyon ng bangko para sa isang posibleng acquisition deal. Ang pangalan ng contact ay L. Bantayog. Hindi niya ito pinansin. Paano niya mapapansin? Ang pangalang iyon ay napakasimple at sino ang mag-aakalang ang isang L? Bantayog ay magpapakita na parang isang pulubi? Nagsimulang nanginginig ang mga kamay ni Mr. Roses. Hindi lang dahil sa malamig sa bangko. Ito ang takot. Ang takot na dulot ng napakalaking pagkakamali. Sa loob ng 5 minuto, siya at ang kanyang mga tauhan ay nag-insulto, nagpahiya, at nagtatangkang paalisin ang isang tao na maaaring maging amo nila. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa buong bangko. Ang mga bulungan ay hindi na tungkol sa pangungutya, kundi tungkol sa pagtataka at kaba. Ang mga taong tumatawa kanina ay nagsimulang mag-alsa balikat, pilit na nagpapanggap na wala silang nakita. Si Ningning, nakatayo pa rin, ay tila nalimutan na kung paano huminga. Tumingin siya kay Silvestre. Ang mukha ni Silvestre, na kanina'y punong-puno ng pagmamataas, ay bahagyang kumukupas, napapalitan ng isang mapanganib na ekspresyon. Hindi ng takot, kundi ng pagkalkula. Hindi. Imposible. Hindi ito magagawa ni Bantayog. Ang kanyang Bantayog ay hindi marunong humawak ng pera. Ang kanyang Bantayog ay laging nakakakuha lang ng maliit na sahod. Ang kanyang Bantayog ay walang alam, kundi ang pagiging tapat at pag-ibig. Mga bagay na hindi nakakabili ng mamahaling damit o alahas. Hindi ito totoo. Siguro ay isa itong scam. Humarap si Mr. Roses kay Bantayog. Ang formal na manager na kanina'y puno ng awtoridad ay isa na ngayong basang sisiw. Ginoong luwalhati. Ang boses niya ay nanginginig. Lubos po akong humihingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan. May mga pagkakamali po sa aming sistema. Hindi namin po inaasahan na ang mayaman ay kailangan ding igalang kahit ano pa ang suot niya. Malamig na tanong ni Bantayog. Hindi siya nagtaas ng boses. Ang mga gwardiya na kanina'y nakahanda nang hilahin siya ay umatras. Ang teller ay nagmamadaling nagprint ng mga papel. Ang mga kamay ay nanginginig. Muling umugong ang telephone line ni Mr. Roses. Ito ay isang direktang tawag mula sa main office. Kinuha niya ang telepono. Ang pawis ay umaagos na sa kanyang noo. Hello? Sir? Opo. Nasa harap ko po siya. Ang boses sa kabilang linya ay matinis at puno ng tensyon kahit hindi ito marinig. Napaatras si Mr. Roses. Ang mga mata niya ay tumingin kay Bantayog na ngayon ay tila isang Diyos na naghihintay ng paghatol. Po? Pero ang bangko? Ang Gintuan Legacy Bank? Huminga siya ng malalim. Ang paghinga ay parang huling hininga ng isang nalulunod. Ang kanyang kamay ay nanginginig at nabitawan niya ang telepono. Ito ay bumagsak sa marmol na sahig. Ang receiver ay pumutok. Tiningnan ni Mr. Roses si Bantayog. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hinarap niya ang lahat ng tao sa bangko. Ang kanyang boses ay isang manipis at basag na bulong na nakakapangilabot. Ang transaction, ang 5 billion peso transfer. Napahinto siya. Hindi kayang tapusin ang pangungusap. Pero sa mata niya, nabasa na ni Ningning ang katotohanan. Ito ay hindi lang simpleng withdrawal. Si Ginoong luwalhati po. Sa wakas ay sabi ni Mr. Roses, halos umiiyak na. Siya po ang bago nating majority shareholder. Isang katahimikan na punong-puno ng pagkalito, takot at panlulumo ang bumalot sa buong Gintuan Legacy Bank. Ang bawat isa ay tila ba nabingi sa balitang ipinahayag ni Mr. Roses, isang balita
na tila katang-isip lang, majority shareholder, tagapagmana, ang bagong nagmamay-ari. Tiningnan ni Bantayog ang mga mata ng mga tao sa paligid niya. Walang kasiyahan ang naramdaman niya, walang paghihiganti, wala siyang nahanap kundi isang malalim na pagkalungkot. Ang lahat ng mga taong ito, kasama na si Ningning, ay hinusgahan ng isang tao base sa dumi ng kanyang damit, sa halip na sa halaga ng kanyang diwa. Tiningnan niya si Kanlong na mahimbing pa rin ang tulog at muling nagpasalamat na ang kanyang anak ay hindi pa nakakita sa bahagi ng mundo na ito. Si Mr. Roses ay lumapit sa kanya. Ang mga balikat ay nakayuuko. Ang panginginig ay halata. Ginoong luwalhati, lubos po kaming humihingi ng tawad. Ang aming pagtrato po ay hindi katanggap-tanggap. Kung ano po ang utos ninyo, gagawin po namin. Sa wakas nagsalita si Bantayog. Hindi siya nagtaas ng boses. Ang tono niya ay sapat lang para marinig ng mga taong malapit, ngunit may bigat ng isang hindi mapag-aalinlanganang awtoridad. Ang bangko ay isang institusyon na binuo para maging tulay. Tulay sa pangarap, hindi tulay sa paghuhusga. Tumingin siya kay Mr. Roses at ang matalas na tingin na iyon ay nagpasinghap sa manager. Ang bangkong ito ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tao. At ngayon, nakita ko kung paano ninyo tratuhin ang tao. Ang inyong pananaw sa kahalagahan ay baluktot. Tumahimik ang lahat. Pagkatapos, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Silvestre Magtanggol, ang asawa ni Ningning, ay dahan-dahang lumapit kay Bantayog. Hindi na nakatingin kay Ningning. Ang lahat ng tingin niya ay nakatuon na kay Bantayog. Isang tingin na puno ng paghanga at, mas masahol pa, ng pagkakataon. Mr. Luwalhati, sabi ni Silvestre, ang boses ay seryoso. Walang bahid ng pagmamalaki. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang makipagkamay. Isang malaking karangalan na makilala ka. Ako si Silvestre Magtanggol. Alam kong nagkaroon tayo ng hindi magandang simula. Pero, marahil ay maaari tayong mag-usap tungkol sa isang posibleng partnership. Ang kumpanya ko ay, nilingon lang ni Bantayog si Silvestre. Walang pag-aalinlangan sa kanyang tingin. Walang pagtataka. Alam ko kung sino ka, Ginoong Magtanggol. Putol ni Bantayog sa kanya. At alam ko ang kumpanya mo. At alam ko rin na ito ay malapit na sa pagkalugi. Napahinto si Silvestre. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang nakalahad na kamay ay nanigas sa ere. Oh, hindi ko maintindihan. Paano mo nalaman? Ang Gintuan Legacy Bank ay mayroong access sa lahat ng financial records ng mga malalaking korporasyon. Iyan ang trabaho namin. Walang emosyon na sagot ni Bantayog. At kasabay ng pagbili ko sa bangko, ang unang hakbang ko ay linisin ang mga basura. Kasama na ang mga kliyenteng nagtatago sa likod ng malalaking pangalan. Nagsimulang manginig si Silvestre. Hindi na siya ang matikas at mayabang na lalaki kanina. Sa likod ni Silvestre, si Ningning ay tuluyan ng napaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang luha ay hindi na niya mapigilan. Nakita niya ang totoong mukha ng lalaking pinili niya, isang oportunista. At nakita niya ang halaga ng lalaking tinapon niya, isang hari na nagtago sa likod ng simpleng damit. Bumaling si Bantayog kay Mr. Roses. Ginoong Roses, pansamantala, ikaw ay suspended. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano tratuhin ang isang tao. Kailangan mo ng pagbabago ng pananaw. O kung hindi, mawawala sa iyo ang lahat. Pagkatapos ay naglakad si Bantayog. Hindi siya nagmamadali. Lumapit siya kay Ningning, na ngayon ay wala nang pakialam sa kanyang dignidad. Umiiyak lang siya sa sahig. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagalit. Tiningnan lang niya ang kanyang dating asawa. Ang kaligayahan nito ay tila isang balat na natanggal.
at ang tunay na kawalan ay nailantad. Ang mundo ni Ningning ay gumuho. Ang bawat haligi na pinagtayuan niya ng kanyang buhay, ang kayamanan, ang estado sa lipunan, ang pagmamataas, ay isa-isang bumagsak sa loob lamang ng ilang minuto. Nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig ng Gintuan Legacy Bank. Hindi na alintana ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Ang mamahalin niyang bestida ay nagusot. Ang perpekto niyang makeup ay sinira ng kanyang mga luha. Wala na siyang marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na salita sa kanyang isipan. Siya ang may-ari. Siya ang may-ari. Nakita niya ang anino ni Bantayog na papalapit sa kanya. Hindi niya magawang itaas ang kanyang tingin. Nahihiya siya. Natatakot siya. Ano ang gagawin nito? Sisigawan ba siya? Ipapahiya pa lalo? O mas masahol pa, ipapakulong ba siya at si Silvestre? Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Bantayog. Naramdaman lang niya ang pagtigil nito sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang titig nito, isang titig na hindi niya kayang salubungin. Pagkatapos ay nakita niya ang kamay ni Bantayog na gumalaw. Dahan-dahan itong yumuko, hindi para tulungan siyang tumayo, hindi para saktan siya. May dinampot itong isang maliit na bagay mula sa sahig, malapit sa kanyang mga tuhod. Isang maliit, silver na hair clip na may disenyo ng isang bulaklak na sampagwita. Nanginig ang buong katawan ni Ningning. Ang hair clip na yon, bigay iyon ni Bantayog sa kanya noong unang anibersaryo nila. Iyon ang pinakamahal na regalong nabili nito mula sa unang sahod sa dati nitong trabaho. Itinago niya iyon hindi dahil sa sentimiento, kundi dahil nakalimutan na niya itong itapon. Nalaglag siguro yon mula sa kanyang buhok nang siya ay mapaluhod. Dahan-dahang inilahad ni Bantayog ang palad nito. Doon, sa gitna ng magaspang at kalyado nitong kamay, naroon ang kumikinang na hair clip. Isang simbolo ng kanilang simpleng nakaraan. Isang nakaraan na kanyang tinalikuran at tinapakan. Hinawakan ni Bantayog ang nanginginig niyang kamay at marahang inilagay ang hair clip sa kanyang palad. Isinara nito ang kanyang mga daliri sa paligid ng maliit na bagay na yon. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay panandalian lang, ngunit para kay Ningning, para itong 1,000 boltahe ng kuryente. Isang pagdampi na puno ng mga alaala, puno ng panghihinayang. Itago mo yan, bulong ni Bantayog, sapat lang para marinig niya. Para maalala mo na minsan, ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa presyo. Pagkatapos ay tumayo na ito ng tuwid. Sa isang huling pagkakataon, tiningnan niya ito. Ang mukha ni Bantayog ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata, sa kanyang mga mata, nakita ni Ningning ang isang kalungkutan na mas malalim pa sa karagatan. Hindi ito kalungkutan para sa sarili, kundi para sa kanya. Awa. Tumalikod na si Bantayog. "Teka, Yog! Sandali!" Sigaw ni Ningning. Ang boses ay basag. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. "Mag-usap tayo. Pakiusap." Huminto si Bantayog sa paglakad, ngunit hindi ito lumingon. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Ningning." "Pero paano? Paano nangyari ang lahat ng ito?" Sa huling pagkakataon, nagsalita si Bantayog. Ang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. "May isang utang ka pa sa akin, Ningning." Napahinto si Ningning. Utang? Ano ang pinagsasabi nito? Pera? Paanong magkakautang siya sa isang bilyonaryo? "Hindi pera," dagdag ni Bantayog, na tila ba nabasa ang kanyang isipan. At sa mga salitang yon, naglakad na siya palayo. Dinaluhan niya ang mga executive ng bangko na naghihintay sa kanya sa di kalayuan. Siya na ngayon ang sentro ng kanilang mundo.
ang hari ng kanilang kastilyo. Naiwan si Ningning na nakaluhod. Hawak-hawak ang maliit na hair clip. Ang mga salita ni Bantayog ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang palaisipan na mas masakit pa sa katotohanang natuklasan niya. Anong utang? Anong utang ang hindi pera? Ang opisina ng branch manager, ang dating opisina ni Mr. Roses, ay malawak at malamig. Gawa sa dark mahogany wood ang malaking mesa at ang mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame ay nagbibigay ng tanawin sa abalang lungsod ng Maharlika. Dito dinala ni Bantayog si Ningning matapos utusan ang lahat. Naiwan sila para sa isang pribadong pag-uusap. Nakatayo si Ningning sa gitna ng silid. Pakiramdam niya ay mas maliit pa siya kaysa sa dati. Ang bawat muebles ay tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Isang mundo na dati niyang inaasam. Ngunit ngayon ay tila isang kulungan. Si Bantayog naman ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, pinagmamasdan ang mga sasakyan sa ibaba na parang mga langgam. Sa likod niya, si Kanlong ay mahimbing pa ring natutulog sa isang mamahaling leather sofa. Hindi alintana ang bigat ng tensyon sa silid. Ano ang ibig mong sabihin sa utang? Basag ni Ningning sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig pa rin. Bantayog, pakiusap, sabihin mo sa akin. Anong kasalanan ko pa sa'yo? Hindi agad lumingon si Bantayog. Huminga muna siya ng malalim, na para bang naghahanda para sa isang bagay na matagal na niyang dinadala. Hindi kasalanan, Ningning, mahinang sabi niya. Ito ay isang bagay na kinalimutan mo. O marahil, isang bagay na pinili mong hindi alamin. Dahan-dahan siyang humarap. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang folder. Lumakad siya palapit sa mesa. Binuksan ang folder at kinuha ang isang piraso ng papel mula sa loob. Luma na ito. Naninilaw na sa mga gilid at may mga tupi. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Ningning. Isang resibo, isang hospital bill, POV, Ningning. Tinitigan ni Ningning ang papel, ang pangalan ng ospital, ang petsa, at ang pangalan ng pasyente, Estrella Ilustre, ang kanyang ina. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Ang petsang yon. Iyon ang araw ng operasyon ng kanyang ina. Ang araw na nagdesisyon ng mga doktor na kailangan ng isang napakamahal na procedure para maisalba ang buhay nito. Ang araw na yon din ang simula ng katapusan nilang dalawa ni Bantayog. Ano to? Tanong niya. Kahit alam na niya sa puso niya ang sagot. POV, Bantayog. Naalala mo ba ang araw na yan, Ningning? Tanong ni Bantayog. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Sinabi mo sa akin na wala tayong pera, na mamamatay ang nanay mo dahil sa kahirapan natin. Umiyak ka sa balikat ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ningning. Kinaumagahan, sinabi ko sa iyo na naayos ko na ang lahat, na may isang anonymous donor na nagbayad ng buong bill. Naniwala ka. Hindi makapagsalita si Ningning. Ang kanyang bibig ay tuyo, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Hindi iyon anonymous donor, Ningning, patuloy ni Bantayog. Ako yon. Hinawakan ni Bantayog ang gilid ng mesa, ang kanyang mga ugat sa kamay ay lumitaw. Isinangla ko ang titulo ng lupa na iniwan ng mga magulang ko. Ibinenta ko ang tricycle na ginagamit ko sa sideline. Ibinenta ko ang singsing na dapat sana'y ibibigay ko sa iyo sa susunod nating anibersaryo. Ibinigay ko ang lahat ng mayroon ako hanggang sa huling sentimo para sa nanay mo. POV, Ningning. Ang bawat salita ni Bantayog ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Pagkatapos ng isang linggo, nang masiguro kong ligtas na ang nanay mo,
Ang boses ni Bantayog ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Iniwan mo ako. Sinabi mo na pagod ka na sa kahirapan, na wala akong maibibigay sa'yo. Sa wakas, bumagsak ang mga luha ni Ningning. Hindi na iyak ng pagkagulat o kahihiyan. Ito ay iyak ng isang kaluluwang ng tuluyang nadurog ng katotohanan. Hindi ko alam, pagulgol niya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Patawad. Lumuhod siyang muli. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Ang lalaking tinawag niyang walang kwenta, ang lalaking hinusgahan niyang mahina, ang siyang nagsakripisyo ng lahat para sa kanya nang walang anumang kapalit. POV Bantayog. Pinanood ni Bantayog ang pagguho ni Ningning. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na kapag dumating ang araw na ito, makakaramdam siya ng tagumpay. Ngunit wala. Ang nakikita lang niya ay isang babaeng naligaw. Isang babaeng nabulag ng kinang ng mga bagay na walang tunay na halaga. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat nito. Pinatawad na kita, matagal na, Ningning, sabi niya. At sa pagkakataong ito, may bahid ng init sa kanyang boses. Pinatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa sakit. Tumingala si Ningning, ang muka ay basang-basa ng luha. Pero paano? Ngayon, sabi ni Bantayog, habang marahan siyang tinutulungang tumayo. Kailangan mong patawarin ang sarili mo. Yan ang utang na sinasabi ko. Ang utang mo sa sarili mong kaluluwa. Sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang bumasag sa kanilang dalawa. Papa, sabay silang napalingon. Si Kanlong, gising na, ay nakaupo sa sofa at kinukusot ang kanyang mga mata. Ang inosenteng mukha nito ay isang matinding paalala ng mundong naiiba sa kanilang pinag-uusapan. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Ningning ang bata, ang anak ng lalaking minsan niyang minahal, hindi bilang isang simbolo ng kahirapan, kundi bilang isang buhay na patunay ng isang pag-ibig na kanyang sinayang. Lumapit si Bantayog sa sofa at binuhat si Kanlong. Niyakap ng bata ang kanyang leeg. Humihikab pa. Papa, bakit po tayo andito? Ang dami pong tao. Tanong ni Kanlong. Ang boses ay mahina at inosente. Ngumiti si Bantayog. Isang tunay at taos-pusong nangiti na matagal nang hindi niya naipapakita kay Ningning. Ang init ng anak niya sa kanyang bisig ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng bilyong nasa bangkong iyon. Tapos na ang trabaho natin dito? Kanlong, sabi ni Bantayog. Hinalikan ang tuktok ng ulo ng anak. Kailangan na nating umalis. May hinahanap tayong ice cream, di ba? Tiningnan niya si Ningning. Tumayo ito, ang kanyang damit ay gusot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabago. Wala na ang kislap ng kayabangan, napalitan ng isang mapagpakumbabang kalungkutan. Bantayog, bulong ni Ningning. Ang pera, ang bangko. Wala ka bang balak maningil? O i-report si Silvestre? Umiling si Bantayog. Hindi ako nagtatag ng isang kumpanya para makipag-away, Ningning. At lalong hindi ako bumili ng bangko para maghiganti. Ang layunin ko ay baguhin ang sistema, gawing mas patas para sa lahat, lalo na sa mga maliliit na tao. At kay Silvestre, ang katotohanan ang pinakamasakit na parusa. Tumingin si Ningning kay Kanlong. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas, tila ba gusto niyang haplusin ang bata. Ngunit nag-aatubili siya. Wala ka bang balak na magkaroon ng ugnayan sa kanya? Tanong ni Ningning. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Niyakap ni Bantayog si Kanlong ng mas mahigpit. Ang lahat ng desisyon na gagawin ko ay para sa kapakanan ni Kanlong. Alam mo ang pinili mo noon na Kaningning at alam mo rin ang pinili ko ngayon. Ang buhay namin ay matagal nang gumawa ng sarili nitong landas, malayo sa mga pader na gawa sa ginto.
Huminga siya ng malalim. Ang kanyang pagtingin ay malumanay, ngunit pinal. Ang pinto ay laging bukas, Ningning. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Kung gusto mong ayusin ang sarili mong buhay, magsimula ka ulit. Hanapin mo ang tunay na Ningning, iyong hindi takot maging mahirap at hindi nabulag sa karangyaan. Pagkatapos noon, walang sabi-sabi. Umalis na si Bantayog. Ang huling nakita ni Ningning ay ang likod ni Bantayog. Nabitbit si Kanlong habang papalabas sila sa pinto. Ang pangalan niya, Luwalhati, ay tila isang sumpa at isang biyaya. Paglabas ni Bantayog sa Gintuan Legacy Bank, sinalubong siya ng sariwang hangin ng hapon. Tumingala si Kanlong at nagtanong. Ang kanyang mga mata ay maliwanag. Papa, mayaman na po ba talaga tayo? Mas mayaman po ba tayo kay Tito Silvestre? Marahang itinuro ni Bantayog ang isang matandang babae na nagtitinda ng sampagita sa kanto. Anak, tignan mo ang tita na yon. Alam mo ba, napakayaman niya. Nagulat si Kanlong. Bakit po, Papa? Wala po siyang kotse. Oo, sagot ni Bantayog habang naglalakad sila papalapit sa matanda. Pero mayroon siyang kapayapaan sa puso. Mayroon siyang dangal sa kanyang pagtatrabaho. At mayroon siyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Huminga siya ng malalim. Tiningnan ang kanyang anak. Ang tunay na yaman, anak, ay hindi ang balanse sa bangko. Ito ang dangal na dinadala mo sa iyong sarili, kahit na balewalain ka ng buong mundo. Ang pinakamahalagang transaksyon na ginawa ko ngayong araw ay ang maipakita sa iyo na ang tunay na luwalhati ay hindi nabibili. Ito ay nililinang. Nakarating sila sa isang simpleng tindahan ng ice cream sa tabi ng kalsada, malayo sa mga kislap ng skyscraper. Umupo sila sa isang lumang bangko. Ang araw ay palubog na sa likod ng mga gusali ng lungsod ng Maharlika. Habang magkasama silang kumakain ng halo-halo, ang tawa ni Kanlong ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sa sandaling iyon, alam ni Bantayog na kahit na siya ang may-ari ng Gintuan Legacy Bank, ang kanyang pinakamahalagang yaman ay nasa kanyang tabi. Tahimik na kumakain ng ice cream. Hindi siya naghiganti. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip nagpakita siya ng karangalan. At iyon, para kay Bantayog, ang tanging tunay na sukatan ng tagumpay. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Bantayog Luwalhati at Ningning Ilustre. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung anong suot niya o kung gaano karami ang pera niya, kundi sa kung anong uri ng puso ang itinatago niya sa loob. Hindi natin dapat hayaan ang mga panlabas na palamuti na bulagin tayo sa tunay na ginto na nasa simpleng pag-ibig, pagpapakumbaba at dignidad. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat sandali ng kwentong ito. Naway nag-iwan ito ng isang aral sa inyong mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Kung ikaw si Ningning, paano mo babaguhin ang sarili mo? At kung ikaw si Bantayog, paano mo ituturo sa iyong anak ang kahalagahan ng dangal? I-comment nyo lang po sa ibaba at babasahin ko ang inyong mga sagot. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para laging updated sa mga bagong kwento na pupukaw sa inyong damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.